Sa panahon natin ngayon, marami ng mga kinikilalang mga hero. Andiyan ang mga OFWs, Power Rangers, Darna, Superman, Batman, Robin, ay, mga superhero pala yun. Sa panahon natin ngayon, may patatawag po ba tayong mga bayani? Sa dinami-rami ng taong gumagalaw sa ating mundo, napapansin pa ba natin ang mga humunti ngunit dakilang gawain ng ilan sa ating mga mamamayan? Sa dokumentaryong ito, ating bigyang pansin ang mga dakilang mamamayan na matatawag nating makabagong bayani sa modernong panahon. Depend on what they did and what they fight about. Sila ang mga taong nagbigay ng liwanag at tamang paraan para sa ikagaganda ng ating bansa. Ang sambayani ay gumagawa ng tama o pagtulong mo sa iyong kapwa. Pagiging bayani para sa akin ay hindi lamang pagbubuwis ng buhay. Paggawa ng magagandang bagay, hindi lamang sa sarili mo, sa kapwa mo, yun ay isang sukatan ng pagiging bayani. Ang salitang bayani ay ang pagtulong sa ating kapwa at paghangad ng mabuti para sa ating bansa. Ang bayani o ang pagiging bayani ay ang pagkakaroon ng magandang kontribusyon o impact para sa kasaysayan o sa ibang tao. Marahil ito ay nakapagdulot ng pagbabago para sa buhay ng iba o ng sambayanan. Para sa akin, ang isang bayani ay handang itaya ang kanyang buhay para makatulong sa kapwa at hindi humihingi ng kapalit kapag tumutulong ito. Si Jose Rizal, mas kilala natin bilang pambansang bayani ng Pilipinas, ay isang magaling na manunulat at madaling buhay. Marami na siya na isakripisyo at naitulong sa ating bansa. Sa panahon natin ngayon, meron pang mga katulad ni Jose Rizal. Kilala natin ang 84-year-old retired US Marine na si Danny Macabalin o mas kilala bilang Lolo Danny. Tungkol sa karanasan, wala akong napunta na hindi ko nagustuhan. Puro magagandang lugar. Dito sa Maynila, nandito lahat. Kasi nandito lahat ang kasiyahan sa Maynila. Maraming tao, maraming enjoyment. Dito, marami kang mapapasyalan. Pag ibang probinsya, bundok lang. Sa Loto, nakipag-alaswerte ko minsan. Bigyan niyo ako numero, tatayaan ko. Pag tumama ako, hahanapin ko dito. Kung tatama ako, ha? Pupunta ko kayo. Bibigyan ko kayo ng tigis ang kotse. Suppose I win about more than 100 million pesos. Yung nalalaman ko. Pag may nakakausap ako, binabahagi ko. Yeah, dialect, language, 5 different kinds. Kung yung malaman, i-detail na lang natin, ha? O, Mekene, Kapampangan, Tagalog, second, Bicol, third, English, fourth. O yun, 4 na lang, tama na yung 4. Ayoko nang dagdagan pa. Puro mga one thing mo, cleaning gun and shooting person. Para sa demokrasya. Ang demokrasya kasi, kailangan i-depende mo. Pag mawala ang demokrasya, di wala na rin tayo. We are under the democracy country. Kung hasakupin tayo ng Hapon, ng China, ano pa, paano pa yun? Wala na. Kanya, we have to depend. We have to save the democratic country. Isa sa mga babaeng bayani ng ating bansa ay si Gabriela Sila. Nung mamatay ang asawa nito si Diego Silang ay pinagpatuloy niya ang nasimulan nito. Si Vilma Peregrino na isang balo ay patuloy pa rin tinataguyod ang kanyang pamilya sa kabila ng pagkawala ng kanyang asawa ay may tuturing natin ng modernong Gabriela Sila. Nang mamatay ang aking asawa ay hindi naging hadlang ang pagiging solong magulang para mapalaki at mapag-aral ang aking mga anak. Naitaguyod ko ang aking mga anak at napag-aral. Sa isip ko ay hindi ko kaya. Pero nakaya ko. Ako ay nagtrabaho bilang isang kasambahay. Ako bilang isang magulang ay napalaki ko ang aking mga anak sa sarili kong pagsisikap. Kaya ay lintulad ko ang aking sarili bilang isang bayani. Ang panahon natin ngayon, hadlang nga ba ang pagkakaroon ng kapansanan upang makatulong sa kapwa at maghangad ng
ikabubuti ng bansa? Alamin natin ang sagot kay Mark Anthony de la Cruz na isang focal person ng Person with Disabilities ng San Juan City. Hindi po kasi porket may kapansanan ka, hindi ka na makakatulong sa kapwa. Ibinigay ito ni Lord dahil may purpose ako para sa mga taong aking nakasalamuha, pag-isama, at magtulong sa taong nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan ng City Social Worker and Development Office, ako po ay naanyayahan na umaten at makilahok sa mga seminar, workshop, training mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapalawak. May bahagi ko po ang aking mga natutunan sa mga may kapansanan. Nagsimula kasi ako sa mababang posisyon dito sa Barangay Corazon de Jesus mula sa PWD officer ng auditor at mabuo na maging isang focal person ng buong city sa pag-advocacy ng kung ano ang nararapat para sa may mga kapansanan hanggang makilala ang buong city ng San Juan. Sasabi ko sa akong bayani dahil hindi po kinahihiya ang aking kapansanan. Bagkos, ginamit ko ito para magkaroon ng kaalaman at mabigyan ng tulong ang mga may kapansanan sa panglarangan ng iba't ibang advokasya tulad ng mga karapatan, mga pribileyo ng mga may kapansanan. Mona Lisa, Scream, at Starry Starry Night. Lamang ito sa mga tanyag na obra ng mga banyagang pintor. Ngunit papatalo nga ba mga Pilipino? Siyempre hindi, dahil isa sa mga talento ng mga Pilipino ay ang pagpipinta. Halimbawa na lamang ay ang eskwela na inilikha ng ating bayaning si Juan Luna. Isa sa mga estudyante ng RTU ay nabiyayaan ng talento sa pagpipinta. Si Alice Mendoza na ngayon ay nasa ikatlong taon na sa college. Sa totoo lang, nag-start akong gumuhit at magpinta sa subject ko na humanities. So, as part of requirements, so obligado akong gumawa. So, doon, napatunayan ko na hindi kailangan na inborn ka na magaling ka na talaga. Skill yun, di ba? Ibig sabihin na di-develop. Nung gumawa ako, nag-enjoy ako. Nung una, nahihirapan ako. Pero habang tumatagal, gusto ko nang umuwi ng maaga para lang matapos yung pag-paint. Tapos ang sarap sa pakiramdam na nakapag-create ka ng isang painting na hindi mo inaakala na magagawa mo pala. So sabi nga, ang pagpipinta para din sa akin ay nakakatulong na mapasaya ang iyong sarili. At isa pa, pagpipinta ka hindi lang para sa sarili mo. Ibig sabihin may mensahe kang pinapahiwatig sa iba na pwede rin gawing inspirasyon ng ibang tao na hindi man sila magpinta para sa sarili nila, kundi magkaroon din sila ng ideya kung gaano kaganda na may sarili kang pamamaraan para i-entertain ang sarili. Hindi kailangan na napakagaling mo, hindi kailangan na Juan Luna ka, hindi kailangan maging Felix Hidalgo ka para kapag create ka ng isang magandang imahe. Bukal pala sa loob mo na gumuhit ng isang bagay na may gusto kang iparating galing sa puso mo. At then, makakapag-create ka talaga ng isang hindi man perfect, pero isang magandang imahe. Pag nakita yung iba na nakapag-guhit ka ng isang imahe na hindi dahil magaling ka, kundi dahil sinapuso mo yung ginagawa mo. So mag-inspire din sila na gumawa. Lahat tayo ay may angking talino sa pagguhit. Kailangan lang natin tuklasin at i-develop ang mga ito. May tuturing ko ba daw ang sarili ko na isang bayani? Ang sagot ko hindi. Sapagkat ang pagiging bayani talaga na napakabigat sa responsibility. At isa pa, kapag itinuring ko na sarili ko bayani, ibig sabihin patay na ako. Wala na ako dito. Kasi di ba karaniwan na bayani, patay na. Pero may sinasabi nga tayo na tapos mga bagong bayani, katulad ng mga OFWs natin. Hindi ko may tuturing ang sarili ko na bayani, pero lahat tayo pwedeng maging bayani. Kailangan natin na maging totoo sa sarili natin, gawin natin ang tama, at huwag tayong maging makasarili. Dapat isipin din natin ang ibang tao, lalo ng ating inang bayan.
abogado, propagandista. Ilan lamang ito sa propesyon ng isa sa mga bayani ng bansang Pilipinas na si Marcelo H. Del Pilar. Kilala rin siya sa tawag na Plaridel at isa rin siyang manunulat. Alamin natin kung paano maituturing na isang bayani ang isang manunulat katulad na lamang ng journalism student ng Loyo Rodriguez Integrated School na si Francesca Marie Maanyo na nasa ika-6 na baitang sa elementary. Ang naitutulong ng pagsusulat sa akin bilang journalist ay nakaka-encounter ako ng mga bagay na hindi ko alam. Makatutulong ito if I wanna be a news writer someday. Lahat ng nalalaman at malalaman ko sa journalism bilang journalist, mga gustong ipahayag ng ibang tao ay ibibigay ko. Ang maitutulong ng pagsusulat kong ito ay naibabahagi ko ang aking saloobin, opinyon at mga nalalaman sa mga mambabasa. Ito ay upang magkaroon ng kaalaman ang ating mga mamamayan sa kung anuman ang totoong nangyayari sa ating lipunan. Hindi ko maituturing na bayani ang aking sarili bagkus isang Pilipino na nangangarap na magkaroon ng mas maunlad at mas magandang bansa para sa mga susunod pang henerasyon. Maliban kay Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Gabriela Sila, may nakakakilala pa ba sa ating inanang revolusyon na bumamot sa subatarang katipunero noong panahon ng digmaan? Kilalanin natin ang isang mag-aaral ng Red Cross volunteer na si John Francis Maano na maihahalin tulad natin kay Tagbangs. May tutulong sa akin ng pagiging volunteer sa Red Cross ay yung experience sa murang edad. Yung kahit hindi mo dala yung pangalan ng Red Cross o kaya yung logo ng Red Cross, handa kang tumulong sa kapwa mo nang hindi ka nag-aantay ng kapalit. Kasi once na may emergency na nangyari, handa ka pa rin tumulong yun kahit walang camera o walang taong nakakakita sa'yo. Tutulong ako sa aking kapwa, babahagi ng kaunting kaalaman, pagbibigay ng kaunting relief. Isang Red Cross volunteer, handa akong tumulong sa anumang oras at nakakapagbigay din ako ng paunang lunas sa mga nasasaktan, nasusugatan. Masasabi ko na isa akong bayani dahil katulad nga ng pagsali ko sa first aid, na ibabahagi ko ang aking mga karanasan sa mga katulad ko kapwa bata. At isa na rin sa mga natutunan ko sa pagsali ay tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na anumang kapalit. Si Andres Bonifacio ay matapang na bayani, isang magaling na pinuno ng samahang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang KKK. Di madali ang nagawa niya para sa ating bansa. Sa henerasyong ito, may mga ilang tao pa rin ang handang magpakatapang at magsakripisyo. Kagaya na lamang isang profesor ng Rizal Technological University. Simulan ko siguro sa pagiging guro. Una, ang pagiging isang guro ay may tuturing ng katapangan yan. Katulad ng nais mong ipahayag yung iyong nais na mga sabihin o saloobin para sa ibang tao. Ito ay nagpapakita ng katapangan sa aking palagay sapagkat maaaring ang katapangan at ang pagiging guro ay magkapatid yan o magkaunay yan. Maaaring maka-influensya ka ng ibang tao batay sa iyong sinasabi kung yun ay nasa katwiran. Ngayon, kung ano naman ang bagay na naisakripisyo ko na sa kabila ng katapangan na yan, marahil may mga desisyon na kinakailangan mong gampanan na marahil naman ito sa iyong pamilya, pero bilang isang individual, dahil alam mo na ito ay nararapat na gawin, yun ay gagawin mo sa kabila ng merong mga tumututol o merong umaayaw. Halimbawa rito kung may kinalaman sa iyong trabaho bilang opisyal ng isang universidad, minsan dumarating yung punto na kinakailangan mong magdesisyon at maging matapang para harapin kung ano man yung kinakailangan mong harapin. Simple lang, manindigan ka kung anong inakalaman ka. Ang aking kakayahan at kapasidad ay malayo sa pagiging isang bayani. Siguro kung may mga simpleng bagay ako na ito contribute para sa iba, sapat